Kristo ang ating pinuno. Kaya sa posisyon ating sinusundan ang kanyang bandera ng tagumpay. Walang iba kundi ang krus ng kaligtasan. Ang mga imahen ng mga banal ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa at sila ang ating kaagapay sa pagsunod kay Jesus. Tumawag tayo sa Panginoon upang ipagkaloob niya ang mga biyaya sa ating mga pamilya at bansa. Mabangon ka, O Panginoon, at saksalolohan mo kami. Iadya mo kami alang-alang sa iyong pangalan. Narinig namin, O Diyos, ang lahat na isinasalaysay ng aming mga ninuno. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Mari na po tayong humanay. Ulitin ko ang hanay ng posisyon. Ang mga sakristan, sunod ang apostoles, sunod ang mga pari, sunod ang mga imahen at ang mga tao. Ang posisyon ng pagpapakasahid ni Jesus, unang bahagi ng mga apostoles. San Pedro Apostol. Si San Pedro o Simon Pedro ay isa sa mga unang alagad ni Jesus, ang unang papa. Isa siyang maninista na pinangalanganan ng Pedro, na ang kahulugan ay maliit na bato. Sa kanya binanggit ng Panginoong Jesus ang ganitong dito. Katotohanan sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia. Tama niya ang susi ng langit bilang pagsang-ayon sa katotohanan sinabi ni Jesus. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatabihan sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Simbolo niya ang isang tanda ng pagtatwa niya kay Jesus na ito ay dakpil. San Pedro Apostol, ipanalangin mo kami. San Mateo Apostol y Evangelista. Si San Mateo ay isa sa 12 apostol, ang nagsulat ng una at pinakamahabang ebanghelyo. Bago maging tagasunod ni Jesus, siya ay isang maniningil ng buwis o publikano sa bayan ng Capernaum. Nang siya ay tawagin ni Jesus, kaagad niyang nilisa ng kanyang lamesa at sumunod sa Panginoon. Tama niya ang pluma at libro, simbolo ng kanyang pagiging ebanghelista. Simbolo niya ang isang taong may pakpak dahil sinimulan niya ang kanyang ebanghelyo sa talaan ng angkan ni Jesus bilang tao. San Mateo Apostol y Evangelista, ipanalangin mo kami. Ikalawang bahagi, ang ministeryo ni Jesus. Ang paghihimala ni Jesus sa kasalan sa Kana. Ito ang unang pagpapamalas ni Jesus ng himala. Nang minsan siya at ang kanyang ina ay naimbitahan sa isang kasalan sa Kana. Naubusan ng alak sa piling. Sa pakiusap ng kanyang ina, ginawa ni Jesus na maging alak at tubig mula sa 6 na sisiglan. Pagkaraan nito, nagtungo siya sa Capernaum kasama ang kanyang ina.
mga kapatid at mga alagad. Doon nanatili sila ng ilang araw. Panginoong Jesus na ginawang alak ang tubig, kaawaan mo kami. Punsong mahal ko. Si Jesus at ang babaeng Samaritana. Nilisan ni Jesus ang Jerusalem para magpunta sa Galilea. Naglakbay siya hanggang Samaria at nakarating sa isang balon. Dahil sa pagod, siya ay nagpahinga sa may balon. Isang babaeng Samaritana ang lumapit para kumuha ng kabuting tubig. Humingi si Jesus sa kanya ng inumin. Dahil karaniwan ay hindi kinakausap ng mga Hudyo ang mga Samaritano, nagulat ang babae. Sinabi ni Jesus sa babae na binigyan niya ito ng uri ng tubig na hindi na siya muling mauuhaw. Ang tubig na ibibigay niya rito ay tubig na buhay, ng buhay na walang hanggan. Nagtungo sa bayan ng babae at ikinuwento sa maraming tao si Jesus. Nagpuntahan sila sa balon at nakinig mismo kay Jesus. Panginoong Jesus, tubig at bukal ng buhay, kaawaan mo kami. Ang hiling-hilinhawa ni Jesus na buong Ama sa malaking hirap niya. Ayaw Ang pagbabagong anyo ni Jesus sa bundok Tabor. Pagkaraan ng 6 na araw, dinala ni Jesus sina Pedro, Juan at Santiago sa bundok ng Tabor. At sa harapan nila ay nagbagong anyo si Jesus. Ang kanyang mukha ay nagliwanag na parang araw at naglingning sa kaputian ang kanyang damit. Nakita ng 3 alagad si Moises at Elias, nakausap si Jesus. Panginoon, mabuting naririto kami. Kung gusto ninyo, magtatayo ako ng 3 tolda. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na ulap. Mula rito ay may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan mo siya." Panginoong Jesus na nagbagong anyo, kaawaan mo kami. naman bilang niyang dala-dala, loob ay Ikatlong bahagi, ang pagpapakasakit ng Panginoong Hesus. Ang matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Si Jesus ay sinalubong ng mga taga-Jerusalem, tanga ng kanyang mga palaspas. Ang pagsalubong nila ay tila pagsalubong nila sa kanilang hari. May mga naglatag din ng kanilang mga balabal sa daraanan ni Jesus. O sana sa anak ni David. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, wika nila. Jesus na matagumpay na pumasok sa Jerusalem, kaawaan mo kami. alay sa masakitan ang mahal niyang halaman. Pasok-pasok, pasok-gabahan, ang buhay na alusan Ang pananalangin sa halamanan ng Getsemani. Ilang oras bago siya takwipin ng mga otoridad, mag-isang nananalangin at nagdurusa si Jesus sa halamanan ng Getsemani. Nananalangin siya, Ama ko, magagawa mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang paghihirap na ito, ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masusunod. Panginoong Jesus na nagdusa sa halamanan, kaawaan mo kami. Kabataan ng usapin si Jesus na
Matapos manalangin, umalis si Jesus at ang mga alagad at pumunta sila sa ibayo ng batis ng Kidron at pumasok sa isang halaman doon. Alam ng taksi na si Judas ang lugar na iyon sapagkat doon madalas magpunta si Jesus at ang kanyang mga alagad. Isinama roon ni Judas ang ilang mga bantay sa templo at isang pangkat ng mga kawal Romano na padala ng mga punong pari at mga pariseo. May dala silang mga lampara, mga sulo at mga sitata. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya. Pinakip niya si Jesus at iginapos ng mga bantay na Hudyo at ng mga kawal na Romano na pinamumunuan ng isang kapitan. Senyor Cautivo, kaawaan mo kami. Ito na sa pagbungan, iyong damit ng Mesiyas ay namamuhan ng antas. Ang paghampas sa haliging bato. Muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo, "Wala akong nakikitang dahilan upang hatulan siya. Ngunit ayon sa inyong kaugalian, dapat akong magpalaya ng isang bilanggo sa pista ng Paswa. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Hindi!" Sigaw nila. Hindi siya kundi si Barabas. Si Barabas ay isang tulisan, kaya ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagulay. Senyor de la Columna, kaawaan mo kami. O Diyos ko, aking Ama, Diyos na mulang ginawa, yari aking kaluluwa. Senyor Desmayado, ito ang imahe ni Jesus na bago siyang hagupitin. Duguan, sugatan, at nagupaypay sa hirap at sakit na kanyang dinanas sa pagkakahagupit. Senyor Desmayado, kaawaan mo kami. Paghihalot at ipanahal, ibigan mo ang mukha. Ang pagpuputol ng koronang tinig. Ang mga kawan ay naglitaw ng isang korona mula sa isang halamang matinik. Inilagay nila ito sa kanyang ulo at sinubutan nila siya ng malabal na kulay morado. Sinabi nila, "Pagbati sa hari ng mga Hudyo." Matapos ito, siya ay binugbog at pinagsasampal. Mga lusang dapat tayo ang tumanas dahil sa ating mga kasalanan. Panginoong Jesus, na kinoronohan ng koronang tingin, kaawaan mo kami. Lungay apis, sabihin ka, at pag-amoy kong hininga ng kaniyang kaluluwa. Senyor de la Pasencia. Ang imahe ng Senyor de la Pasencia ay nagpakita ng pagdusta at panlilibak ng mga kawal kay Jesus. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Palibak nilang tuya sa Panginoong hindi kumikibo. Istulang maamang tupa na dadalhin sa dakong patayan upang maging handog at alay sa ikatutubos ng kasalanan ng sanlibutan. Senyor de la Pasencia, kaawaan mo kami. Sinabuhay at sa kanila tinakpan ang takip na nakalangan. Batong magmol ang pangalan, sadyang kalinis-linisan. Ecce homo. Ang ecce homo ay wikang Latin na narito ang tao. Ayon sa kasulatan, si Pilato nga ang muling lumabas at sinabi sa kanila, "Narito, inilabas ko siya sa inyo.
Ito ay upang inyong malaman na wala akong makitang anumang kasalanan sa Kanya. Lumabas nga si Jesus na suot ang koronang tinik at ang balabal na kulay morado. Sinabi ni Pilato sa kanila, "Narito ang tao." Panginoong Jesus, hinagupit at pinutungan ng koronang tinik. Kaawaan mo kami. Sa amin, Diyos Amang maawain, pangharing aming nagiging, hirap sa tuwing at hilahin, na anak mong hinihingin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ito ang imahe ng Panginoong Jesus na basa ng kanyang krus. Isa sa pinakapopular na debosyon sa Pilipinas. Milyong-milyong debodo ang sumasama sa translasyon nito tuwing ika-9 ng Enero. Pinaniniwalahan ang imahe ito na nakikita sa Quiapo ay nagmula sa Mexico sa pamamagitan ng kalangkanang galyon sa pagitan ng Acapulco, Mexico at Manila sa Pilipinas. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Kristong banal, ay pinatunghahan, sila'y hindi nag-apehan, nang ika'y nasa kanya. Ang pagtatagpo ni Jesus at ng kanyang ina. Isang makadurog pusong tagpo ang pagkikita ng isang anak at ang kanyang nagdadalamhating ina. Halos mamatay sa sakit na nararamdaman nang makita ni Maria ang kanyang anak. Sugatan, duluan at labis na nahihirapan sa mga kamay ng mga labastahan. Panginoong Jesus na dinagpo ang kanyang nagdadalamhating ina, kaawaan mo kami. Pagihang si Jesus nang maaklang ang matapos, ay kinakay ang krus at pinagis ang Diyos sa sarili ng loob. Ang ikalawang pagkadapa ni Jesus. Matapos ipagkaloob kay Veronica ang larawang mukha ni Jesus, muli niyang pinasan ang mabigat na krus upang maisakatuparan na niya ang kanyang misyon. Dahil sa init, pagod at hirap, muli siyang napasubaso at sa pagdapa niya humahangos na dumarating ang ilang kababaihan at kabataan upang pigilin ang pagpapahirap na ginagawa ng mga sundalong Romano kay Jesus. Jesus na makalawang ulit na nasubaso, kaawaan mo kami. Ang kahawan at halos di makayaman, sa ihasas ay magmagal, buhat at tanaw-tanaw. Si Jesus ay hinubaran. Nang sapitin nila ang Golgotha o dako ng bungo, ang lugar kung saan ipinako si Jesus sa krus, hinubad nila ang kanyang tunika. Nuestro Padre Jesus despojado, kaawaan mo kami. At ikaw ay kinaling mo, di ko hapat ang puno. Iyang krus na iyong pasan, bunso ay Ika-apat na bahagi, mga alagad at kababaihan ng Jerusalem. Santa Veronica. Si Santa Veronica, ayon sa tradisyon, ay kilala bilang ang babaeng nagbigay kay Jesus ng hirang na pamunas habang binabagtas ng Panginoon ang daan tungo sa Kalbaryo. Ang birang na ito ay matatagpuan sa Roma, Vaticano.
at itinuturing na isa sa mga pinakamahalagang alaala ng simbahan. Santa Veronica, ipanalangin mo kami. Ang tiling-tiling ni Jesus na ang Ama sa malaki. Santa Marta. Sa Biblia, una nating nakilala si Santa Marta na taga Betania sa Ebanghelyo ni San Lucas. Tumuloy sa kanilang tahanan si Jesus at inilalarawan si Santa Marta na abalang-abala sa paghahanda ng pagkain. Samantala, itinuro ni Jesus kay Marta ang higit na mahalagang dapat na pinagkakaabalahan sa buhay ay ang pagpapayaman ng sarili sa salita ng Diyos. Santa Marta, ipanalangin mo kami. Inabataan, tinatiis, maasin, at nahapis, ng balikan. Santa Marta ng Betania, kapatid ni na San Lazaro at Santa Marta, nang si Jesus ay dumalaw sa kanilang tahanan, naupo siya sa may paanan ito upang makinig sa kanyang itinuturo. Tama niya ang isang alabastro at kanyang buhok dahil matatandaan nang magbalik si Jesus sa Betania na kung saan isang hapunan ang inihanda para sa kanya. Kumuha si Maria ng isang sisiglan ng mamahaling pabango galing sa katas ng dabisay na nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinagasan niya ito ng kanyang buhok. Santa Maria ng Betania, ipanalangin mo kami. Malilalim, pinalakad, iyong mga paras, ako'y lumang managdiras. Santa Maria, ina ni Juan Marcos. Si Santa Maria, ina ni Juan Marcos, ay isa sa babaeng disipulo ng ating Panginoon. Pinaniniwalaan siya ang may-ari ng bahay na pinagtagusan ng huling hapunan ng Panginoon Jesucristo. At bilang simbolo nito, hawak niya ang isang kalis. Siya ay ina ni Juan Marcos na isa sa mga tagasunod ng Panginoon na isa sa 4 na Ebanghelista. Santa Maria, ina ni Juan Marcos, ipanalangin mo kami. Noon naman sa nagsaman ay nakita silang inang babaeng buhay-buhay. Santa Maria Cleofer. Si Santa Maria Cleofer ay asawa ni San Cleopas, na kapatid ni San Jose na ama ng ating Panginoon Jesucristo. Si Santa Maria Cleofer ay ina ni Apostol Santiago Menor at Apostol Judas Tadeo. Ayon sa kasulatan, si Santa Maria Cleofer ay kasama ng mahal na Birhen Maria sa paanan ng ating mahal na Panginoon Jesucristo noong siya ay nakapako sa krus. Tama niya ang isang wabis, simbolo ng kanyang ginampanan sa paglilinis ng paglilinan kay Jesus. Isa siya sa mga babaeng nakasaksi sa pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Santa Maria Cleofer, ipanalangin mo kami. Nanginginig na totoo, itig sampung mga buto. Naghihirap na totoo, ang buong divino verbo, pagod na di na magtanong. Santa Salome. Si Santa Salome ang asawa ng mangingisdang taga-Galilea na si Zebedeo. Siya rin ang ina ni Santiago Mayor at San Juan Apostol. Si Santa Salome ang nagmungkahi kay Jesus na itabi ang kanyang 2 anak sa kaharian nito.
isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Tangan niya ang insensaryo, simbolo ng kanyang ginampanan sa paglilinis ng bangkay ni Jesus. Isa siya sa mga babaeng naglingkod kay Jesus, saksi sa pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Santa Salome, ipanalangin mo kami. Merong malikid, walang kibot, walang ibig, nagpatagpag at maglinis, nang mamagkanong sakit, ng isang taong pulis. Santa Juana de Cusa. Si Santa Juana ang esposa ni Cusa, nakatiwala sa palasyo ni Herodes. Isa si Juana sa mga babaeng pinagaling ni Jesus, at bilang ganito hindi niya ipinagdating ang kanyang kayamanan upang tumulong sa ministeryo ni Jesus. Parang niya ang tungkol ng mga ananas, simbolo ng kanyang kayamanan na ginamit sa pagtulong kay Jesus at sa mga apostol. Santa Juana de Cusa, ipanalangin mo kami. Ni Jesus ang kayong inalot at Santa Maria Magdalena. Si Santa Maria Magdalena ay isang babae kung saan ipinalayas ni Jesus ang 7 demonyo. Siya ay taga-Magdala, isang syudad sa hilagang kanluran ng baybayin ng lawa ng Galilea. Pagkatapos na palayasin ni Jesus ang 7 demonyo mula sa kanya, naging isa si Maria Magdalena sa mga tagasunod ni Cristo. Siya ang pinagiriang apostol sa mga apostol, dahil siya ang unang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Tanga niya ang sisigla ng pabangong langis, simbolo ng kanyang pagtulong sa paghahanda at paglinis sa bangkay ni Jesus. Santa Maria Magdalena, ipanalangin mo kami. Ang hininga ng kaniyang kaluluwa, na sila nga ay dumating dito sa mahal na San Juan libing. Apostol y Evangelista. Si San Juan ay ang pinakabatang apostol ng taga-Galilea, anak ni Zebedeo at ni Salome, kapatid ni Santiago Mayor. Siya ang disipulong mahal ni Jesus, na humilik sa tabi niya sa huling hapunan, at sa kanya itinagubili ng Panginoon sa Kalbaryo ang mahal na Birhen. Narito ang iyong ina. Karaniwang inihahambing siya kay Oseas, ang propeta sa lumang tipan ng Biblia. Kung si Oseas ang siyang propeta ng pag-ibig, si San Juan ang tinatawag ng santo ng pag-ibig. Siya ang may akda ng ika-4 na ebanghelyo na nasa bagong tipan ng Biblia, kung kaya't hawak niya ang isang pluma. San Juan Evangelista, ipanalangin mo kami. O Diyos na kahitman at inansang Mater Dolorosa. Hindi malirik ng tao ang mga nararamdamang hirap at hinagpis ng buhay na nangungulila dahil sa pagpanaw ng kanyang kaisa-isang anak. Waring nipunyal na tumarak sa kanyang puso at tigalgal na lumilinawig sa kanyang pag-iisip ang mga nangyari at lusang sinapit ng kanyang anak dahil sa ating mga kasalanan. Mater Dolorosa, ipanalangin mo kami.